Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Umisi si Bai Qingling habang kumikislap ang kanyang mga mata sa Evil at sinabi, ano ang ginagawa ko? Na-offend ako ni Ma Jiafeng kaya pinatay ko siya. At sinabi niya kay Hua Yuerong, master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, nadidisappoint ka ba sa pagkakita sa akin na ganito? Habang lumalapit siya sa kanya. At sinabi niya, nadidisappoint ka ba? At mumiti siya at nag-sneer si Bai Qingling, ang kanyang boses ay dripping with contempt. Ito ang tunay na ako. Ang tunay na demon. Isang naive na bata tulad mo, na useless bilang isang lump of mud, ay wala man lang karapatang ma-offend ako. Tahimik na nakatayo si Hua Yuerong, master ng Kangming Sex Yin Gi Temple. At dumaan si Bai Qingling sa kanya at siya ay lumingon at sinabi, hindi ikaw ito tumigil, nakikiusap ako sa'yo. Habang lumalakad palayo si Bai Qingling. Sa ibang eksena sinabi ni Bai Qingling kay Master Yaoshi, kumislap ng malamig ang mga mata ni Bai Qingling. Sinasabi mong maaari kong i-extract ang iyong demonic blood ng maaga. Sinabi ni Master Yaoshi, ang iyong demonic body ay sa wakas ay mature na. Sinabi ni Bai Qingling, hindi ba gusto ng guro ang aking demonic blood mula sa unang araw? Kunin mo na bilang filial piety ng isang disipulo. Hinawakan ni Master Yaoshi si Bai Qingling at sinabi, hahaha. Tumawa ng manyakali ang guro. Mabuting disipulo. Ang iyong guro ay talagang delighted sa iyong thoughtfulness. Maaari kang mag-rest assured tungkol kay Wronger. Ang kanyang value ay wala kumpara sa isang patak ng iyong demonic blood. At sinapak niya ang kanya. At sinabi niya, ang blood melting cauldron ay isang treasure na nag-extract ng purest blood at energy. Huwag kang mag-alala, hindi ko ubusin ang lahat ng iyong dugo. Kailangan ko pa rin ng continuous supply ng demonic blood mula sa iyo sa hinaharap. Rise! Biglang tumalon si Bai Qingling sa loob ng blood melting cauldron habang sinara ni Master Yaoshi ang blood melting cauldron at sinabi, begin. Ang blood melting cauldron ay biglang nagsimulang kumislap ng pula. Sinabi ni Master Yaoshi, bilis, bilis, bilis. Demonic blood, lumabas ng mabilis. Ang aking precious cauldron. Habang nilalabas niya ang kanyang dila tulad ng isang lizard mula sa kasiyahan. Ilang sandali pagkatapos ay bahagyang bumukas ang takip. Sinuri ito ni Master Yaoshi at sinabi, yes. Ang ekspresyon ng guro ay twisted sa kalituhan habang huminto ang cauldron. Ha? Ang blood bag ay naroon pa rin. Bakit huminto ang blood melting? Biglang tumalon si Master Yaoshi sa tuktok ng blood melting cauldron at sinabi, ang aking mabuting disipulo, ayos ka lang ba? Naririnig mo ba ang mga salita ng iyong guro? Hindi ka pa maaaring mamatay. Sa hindi bababasa. Hindi pa ngayon. Habang binuksan niya ang blood melting cauldron, biglang lumitaw si Bai Qingling sa kanyang likod at sinabi bigla, tumunog ang boses ni Bai Qingling, calm at chilling. Oras na. At sinipa niya ang puwitan ni Master Yaoshi at itinulak siya sa loob ng blood melting cauldron. Sinabi ni Bai Qingling nang may blank expression, begin. Sinabi ni Master Yaoshi sa gulat sa loob ng blood melting cauldron, ang mukha ng guro ay contorted sa gulat. Bai Qingling, hindi ka pala nasa cauldron. Paano mo ito nagawa? Ikaw na shameless little bastard. Tinitrador mo ba ang iyong guro? At naramdaman niya ang sakit sa loob ng blood melting cauldron at sinabi, napakasakit. Tumigil. Tumigil ka na. Ang damn cauldron na ito. Tumapak si Bai Qingling pasulong, isang cruel smirk sa kanyang mukha. Ang phantom clone poisonous insect. Quite useful, hindi ba? Tungkol sa kung paano ko ito natutunan nang hindi mo ito tinuturo. Hindi ko kayang abalahang magpaliwanag. Sinabi ni Master Yaoshi sa loob ng blood melting cauldron nang may sakit, ikaw na demon from birth, hindi. Ikaw ang aking mabuting disipulo. Pakiusap, patawarin ang iyong guro. Lumapit ang mga mata ni Bai Qingling. Nagtatanong ako, sumasagot ka. Sino ang nagpoison sa ama ni Wronger? Nanginginig ang guro. Iiyon ang aking nakababatang kapatid, na siya ring aking junior brother, si Menghu Daoist ng Kangming Sect. Nagnanasa siya sa pamilya wealth ni Wronger. Walang kinalaman sa akin. Sinabi ni Bai Qingling, Menghu Daoist. Tandaan ko ito, sinabi niyang malamig. Simulan ulit. Naramdaman ni Master Yaoshi ang sakit sa loob ng blood melting cauldron at sinabi,
Sumigaw ang guro habang nag-flare to life ang cauldron. Ang aking ambisyon, ang ruthlessness ng aking kapatid, at lahat ng demonic cultivators na kakapag-compare sa'yo. Bai Qingling, ikaw ang tunay na demon. Binitawan ni Bai Qingling ang kanyang tingin sa kanya. Guro, napakalakas mo. Hanggat nabubuhay ka, laging mabubuhay ako sa takot sa'yo. Ngunit nagkamali ka. Isang napakasimpleng pagkakamali, hindi mo dapat pinuntirya si Wrong-er. Ang pagnanasa sa kanya ay ang pag-unleash ng aking evil. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay venomous. Nangangako akong gamitin ang nascent soul realm blood essence ng guro upang i-refine ang pinaka-perpektong mint-grade demonic poisonous insect. Tungkol sa mga disipulo ng Xiao sect, hindi nila kailangang maghintay ng matagal. Kung hindi ko sila ipadala upang samahan ka, hindi kailanman mabubuhay si Wrong-er ng mapayapa. Sa labas, ang alaala ni Bai Qingling ay patuloy na nagpe-play para sa mga tao na makakita, habang tahimik na lumalakad palayo si Hua Yuerong, master ng Kangming Sect's Yin Gi Temple. At ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang soft white cheeks habang ang revelation ng kanyang matagal na galit kay Bai Qingling ay lahat pala ay false. Tiningnan ni Han Jinyang si Hua Yuerong, master ng Kangming Sect's Yin Gi Temple, at sinabi, kaya siya si Wrong-er. Dapat ko nang hulaan. Ngunit hindi ako makakapag-admit defeat. Hindi ko siya hahayaan na kunin ka. Habang kinakagat niya ang kanyang lips ng seductively at frustrated. Sa tour. Daladala ni Tantay Linging si Sen Xinger habang bumababa sila sa hagdan at sinabi ni Tantay Linging, Xinger, labas na tayo. Patuloy na umiyak si Sen Xinger habang sinasabi, buhuhuy. Master, hindi talaga ipinanganak na demonyo si Master. Second senior sister, dapat ba tawaging demonyo ang isang lalaking tulad ni Master? Hindi ba ito pag-ibig? Sinabi ni Tantay Linging, sino ang nakakaalam? Sa daan ng demonyo, makikita lamang ng mga tagalabas ang resulta sa ibabaw. Hindi talaga maintindihan ang puso ng daan ng demonyo maliban kung lalalim ka sa kaloob-looban. Sinabi ni Ent Singer, lalalim sa kaloob-looban. Sinabi ni Supreme Nangong Fang, Yirsay. Anong klase ng gulo ito? Tignan mo kung ano ang nangyari sa isang perpektong pagsubok. Hindi ka ba sang-ayon, Lady Sec Master? At lumingon siya sa likuran at nanginig. Habang itinatago ni Ye Hongyi ang kanyang emosyon. Sinabi ni Supreme Nangong Fang, Lady Sec Master. Sinabi ni Bai Hongyi sa kanyang sarili, ano ito? Ano ba talaga ang damdaming ito? Ako ba ay naiinggit? Habang siya ay nagkukulong sa kanyang trono. Sa ibang eksena. Naglalakad mag-isa ang master ng Kangming Sect's Yin Gi Temple, si Hua Yuerong. At sinabi niya, kasinungalingan. Nagsisinungaling pa rin siya sa akin. Napoison ba ako? Imposible na isipin na totoo ang lahat ng ito. Naisipin na para sa akin, Shani. Bakit ako napaka-inosente noon? Bakit ko siya napakagalitan? Sa huli, ako pala ang nagkasala sa kanya. Ngayong dumating na ito, paano ko siya haharapin? Habang hawak niya ang kanyang espada. At patuloy niyang sinabi, kailangan ko nang humingi ng tawad sa aking senior brother. Habang siya ay umiyak. Biglang kumislap ng maliwanag ang langit. Sinabi ng master ng Kangming Sect's Yin Gi Temple, si Hua Yuerong, senior brother. Sa alaala ni Bai Qingling. Sinabi ni junior brother Chunan kay Bai Qingling, senior brother Bai, nasaan si master? Hindi ko siya nakita ng ilang araw. Nasa seclusion pa ba siya? Sinabi ni Eli Qingling na may demonyong ngiti. Junior brother Chunan, hindi ka ba magaling? Kailangan mo bang tulungan ka ni master? Sinabi ni junior brother Chunan, Senior brother, paano mo nalaman? Nakakaramdam ako ng kakaiba nitong mga nakaraang araw, at hindi ko mahanap ang aking mga senior at junior brothers, kaya hinahanap ko na lang si master. Habang nagsisimulang mabulok ang kanyang mukha. Sinabi ni Eli Qingling sa kanyang sarili, tulad ng inaasahan, tama ang sinabi ng madilim na matandang iyon. Habang naalala niya ang sinabi ng madilim na matanda noon, lahat ng mga disipulo ng Xiao sect ay napoison ni Xiao Shi ng halos hindi magamot na soul-disappearing mad demon poison. Ang kanilang kapalaran ay magtapos bilang mga sakripisyong item ni Xiao Shi at maging mga walang kaluluwang corpse puppet. Sinabi ni Bai Qingling, junior brother Chunan, mabuhay na parang puppet o mamatay na may dignidad. Kung kailangan mong pumili ng isa, alin ang pipiliin mo? Hinawakan ni junior brother Chunan ang kanyang ulo at sinabi, Senior brother Bai,
Bakit mo biglang tinatanong ang ganitong seryosong tanong? Pero kung kailangan kong pumili, hindi ako magiging corpse puppet. Mas gugustuhin kong mamatay ng may katiyakan. Sinabi ni Eli Kingling, and then, naintindihan ko. Rest in peace, junior brother. Habang ang tingin ni Bai Qingling ay may nakamamatay na intensyon. Ilang sandali pagkatapos, lahat ng kapatid ay nakahiga sa sahig na tuluyan ng natutulog habang daladala ni Bai Qingling si Rong-er at lumalakad palayo. Bigla siyang tumigil. Habang lumitaw ang madilim na lalaki at sinabi, "Tingnan mo ang iyong maputlang mukha. Talagang ginamit mo ang demonyong dugo at heart origin essence para alisin ang lason sa kanya. Gumaling na ang kanyang lason, ngunit ang iyong internal organs ay malubhang nasira. Dapat mong madali ang likhain ang 5 innate Yimu organs para palitan ang iyong orihinal na 5 organs. Ang iyong nasugatang mga organs ay kailangang alagaan sa 5 lugar na may masinsinang demonyong enerhiya sa loob ng ilang taon bago sila makabalik sa iyong katawan." Bai Qingling, sulit ba ang lahat ng ito? Pagsisisihan mo ba? Habang dahan-dahang hinawakan ni Bai Qingling si Rong-er. Sinabi ni Eli Kingling, "Sa aking demonyong dugo at origin essence, dapat siyang maging mas malakas sa hinaharap. Pero hindi pa ito sapat. Magagawa lang niyang protektahan ang kanyang sarili kung lubusang mawawala ang kanyang kasimplihan. Kapag nagising ka, makikita mo ang pagkawasak ng Xiao Sect at masasaksihan mo ang aking pag-alis. Kamuhian mo ako at mabuhay ka. Ako ang magtitiis ng lahat ng kasalanan ng mundo. Ang hinahanap ko ay isang bagay lamang." Habang hinawakan niya ang mukha ni Rong-er at hinalikan niya siya ng dahan-dahan. Sa ibang eksena sa trono ni Bai Qingling, sinabi niyang nalilito, "Ako ba si Bai Feng o si Bai Qingling? Ang mundong ito ba ay kasinungalingan o ang aking nakaraang buhay bilang NEET na si Bai Feng ay isang ilusyon lamang? Hindi ko matukoy ang pagkakaiba. Hindi ko matukoy ang pagkakaiba." Biglang dumating si Saint Singer at sinabi, "Master, balik na si Singer." Habang daladala niya ang kahon, bigla niyang itinapon ito. At sinabi niya, "Nakita ni Xinger ang lahat. Master, pinapasakit ni Master ang puso ko." Habang binabalot niya ang mukha ni Bai Qingling sa kanyang malaki, malambot, at fluffy na dibdib. Sinabi ni Xinger, "Ang bobo talaga ni Rong-er. Hindi niya naramdaman ang tunay na damdamin ni Master. Hindi tulad ni Xinger. Si Xinger lang ang may pakialam kay Master. Kahit ano ang gusto ni Master, gagawin ni Xinger." Habang siya ay umupo sa kandungan ni Bai Qingling, tinitigan siya ni Eli Kingling ng tahimik ng walang emosyon. At sinabi niya, "Inutusan kita na maging napakamaingat sa pagkuha ng kahon. Bakit ka nasugatan?" Kinuha ni Ed Xinger ang kahon sa sahig at sinabi rin ni Master na may napakahalagang bagay para kay Master ang laman ng kahon na ito. Walang dahilan para hindi ito protektahan ni Xinger gamit ang kanyang katawan. At dahil rin sa mga kaaway ni Master, na parang kawan ng mga lobo. Halimbawa, ang masamang magnanakaw na si Xiao Chen. Sinabi ni Eli Kingling, "Xinger, dito ka umupo." Nagtatakang tumingin si Saint Singer kay Bai Qingling at sinabi, Sinabi ni Eli Kingling, "Nasugatan ng fire elemental power ang balat sa iyong dibdib." Habang hinawakan ni Saint Singer ang kanyang malambot na dibdib. Sinabi ni Eli Kingling, "Bagamat may acupuncture therapy, masyadong mabagal at masakit. Ihahandog ng iyong master ang kanyang sarili at gagamitin ang paraan ng pagsipsip ng lason tulad ng huling beses. Ito rin ang iyong gantimpala, Saint Singer." Habang biglang hinawakan ni Bai Qingling ang kanyang malambot na dibdib at siya ay nanginig at namula. Sinimula ni Eli Kingling ang kanyang paraan ng pagsipsip ng lason at umbol si Saint Singer sa kasiyahan habang sinasabi, "Ganitong pakiramdam ni mahal ni Singer. Sobrang mahal ni Singer." Sinabi ng isang system notification, ang host ay matagumpay sa pagpapalaki ng malaking pag-ibig. Target, Saint Singer. Natanggap na 2,000 points. Sinabi ng isang system notification, ang host ay matagumpay sa pagpapalaki ng malaking pag-ibig. Target, Saint Singer. Natanggap na 2,000 points. Sinabi ng isang system notification, ang host ay matagumpay sa pagpapalaki ng malaking pag-ibig. Target, Saint Singer. Natanggap na 2,000 points. Habang biglang bumaha ang maraming notification sa system. Ilang sandali pagkatapos, sinabi ng isang system notification, ang host ay matagumpay sa pagpapalaki ng malaking pag-ibig. Target, Saint Singer. Natanggap na 80,000 points.
Inilagay ni Eli Kingling si Saint Singer sa kanyang kama. Biglang sumigaw sa labas ang master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, si Hua Yuerong, habang sinasabi, "Senior brother. Nandyan ka ba?" "Ako ito. Ako si Wronger." Bigla siyang nanginig at sinabi, "Ay." Habang nakita niya si Bai Qingling. At sinabi niya, "Senior brother Qingling." Tinitigan siya ni Eli Kingling ng tahimik. At sinabi niya sa kanyang sarili, "Sa simula, naisip ko na kapag dumating ang eksenang ito, yayakapin namin ang isa't isa, maraming salita, at hahanapin ang pagkakaintindihan ng isa't isa." Pero sa pagtingin ko kung paano siya kamukha ng kanyang nakaraang sarili, nararamdaman ko na sapat na ang pagpapalitan ng tingin namin. Sinabi ni Eli Kingling, "Kung gusto ng iyong senior brother na patayin mo ang isang tao, gagawin mo ba?" Sinabi ng master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, si Hua Yuerong, "Sino?" Sinabi ni Eli Kingling, isang esivay ng Peking Daan ng Katuwiran, ang pinakamatandang disipulo ng Yingyi Temple. Xiao Chen. Biglang kumislap sa galit ang mga mata ng master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, si Hua Yuerong, at sinabi, "Pupunta ngayon ang iyong junior sister para kunin ang kanyang ulo." Sa ibang eksena, sumusuko sa lupa si Yin Gi Temple's direct disciple Xiao Chen na pinupukpok ang kanyang ulo sa sahig. At sinabi niya, "Supreme Nangong, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Magkabarko tayo. Kung wala ang iyong suporta, hindi ako makakarating sa puntong ito, ako, si Xiao Chen." Sinabi ni Supreme Nangong, "Nagsumpa ka noong panahong iyon na si Bai Qingling ay masisira, at kahit ang daan ng demonyo ay itatakwil siya. Alam mo ba kung ano ang tawag nila sa kanya ngayon? Tinatawag nila siyang Great Love Immortal. Plinano nila kung paano siya papasukin bilang kanilang manugang. Sinasabi pa nila na kung pakakasalan siya ni Sect Master Ye, ang buong Kangming Sect ay magkakaroon ng kaluwalhatian. Lumayas ka. Mas malayo, mas mabuti." At bigla niyang isinara ang pinto. Sinabi ni Yin Gi Temple's direct disciple Xiao Chen sa kanyang sarili, "Buwisit, buwisit. Si Nangong Fang ay basura rin, at hindi sumasagot sa akin ang transmission Jade Amulet ni Master. Ano ang gagawin ko ngayon? Isipin, sino pa ang makakapagligtas sa akin?" Biglang sinabi ni Tantay Linging, pinakamatandang disipulo ng Yingyi Temple, si Xiao Chen, "Tama." Lumingon si Yin Gi Temple's direct disciple Xiao Chen at sinabi, Ikaw, Li." Sinabi ni Tantay Linging, "Inimbitahan ka ng Law Enforcement Hall. Sumama ka sa akin." Ang wordless heavenly book sa Law Enforcement Hall, nakaluhod si Yin Gi Temple's direct disciple Xiao Chen sa gitna. Nagtipon ang mga tao sa paligid niya. Idineklara ni Elder Luo, magsisimula na ngayon ang public trial ni Xiao Chen. Nagsalita si Ye Hongyi, "Xiao Chen, nag-conspire ka kasama ang Kunlun Daoist sect at nag-infiltrate sa demonic path sa Eastern Lands bilang isang jili. Paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili?" Naisip ni Xiao Chen, Yin Gi Temple's direct disciple, sa kanyang sarili, "Ako si Xiao Chen, ang destined one. At ikaw, isang foolish little girl, naglakas loob kang humusga sa akin." Pakiusap ni Xiao Chen, ang disipulong ito, si Xiao Chen, ay palaging nag-harbor ng sincere heart patungo sa Kangming Sect. Ang langit at lupa ay maaaring maging saksi nito. Mayroong nagfa-frame sa akin. Tinawag ni Hongyi si Elder Luo. Bigla, inalis ni Elder Luo ang kanyang robe, na naghahayag ng isang muskular na katawan. Inilabas niya ang isang thorn whip at sinabi, "Mukhang kailangan kong maging tough sa'yo para umamin ka. Kilala mo ba ang soul-seizing whip na ito sa aking kamay?" Inatek niya si Xiao Chen, sumisigaw, "Whip of divine retribution, lash the soul, and make him confess." Sumugod ang whip malapit sa mga tainga ni Xiao Chen. Sumigaw si Xiao Chen sa sakit, ang kanyang boses ay mataas na parang batang babae. Ako ay inosente. Hindi ako kailanman nag-betray sa sect bilang isang esiri." Binitawan ni Elder Luo ang whip. Nagpatuloy si Xiao Chen na nakaluhod sa lupa, racked with pain. Lumingon si Elder Luo kay Ye Hongyi at sinabi, "Sect Master, masyadong mahina ang aking mga kakayahan, hindi ko siya mapapapaamin." Tiningnan ni Ye Hongyi si Bai Qingling. Telepathically, sinabi niya sa kanya, "Godfather, ang Xiao Chen na ito ay talagang hindi simple." Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, kaya pala ang mystic heart technique, tulad ng inaasahan. Kung hindi mo ito kayang i-handle, hindi ka karapat-dapat na maging protagonist. Tiningnan ni Bai Qingling sa distansya. Sinabi ni Ren Qianfan, "Temple Master Bai,
ikaw ang secret mastermind sa likod ng public trial na ito, tama ba? Ang sinumang makaka-offend sa iyo ay magwawakas na ganito. Ang personal na grudges ay dapat ayusin ng pribado, hindi sa ngalan ng justice. Huwag magdala ng kahihiyan sa iyong sarili. Nagblow ng flying kiss si Han Jinyang patungo kay Bai Qingling, nagwink. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, iniisip ba ni Ren Qianfan na mas madali akong harapin kaysa sa kanyang asawa? Kalimutan mo na, hindi siya ang main character sa play na ito. Nanood si Sen Singer, visibly annoyed sa gesture ni Han Jinyang. Ilang sandali pagkatapos, lumapit si Bai Qingling kay Xiao Chen at sinabi kay Elder Luo, marahil ako ang dapat na magbigay ng guidance sa kanya. Nag-sneer si Xiao Chen, Bai Qingling, acting so recklessly. Ang coming sec ay mawawasak sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang iyong huling pagkakataon para sa salvation ay ang mag-apologize sa akin, Xiao Chen. Sabihin na ako ay wrongs mo, isang inosenteng bata ng coming sec, at pagkatapos ay mag-koto at mag-apologize. Itinaas ni Bai Qingling ang kanyang kamay, isang red aura ang nag-emanate mula dito. May isang kasabihan sa Eastern Lands, ang Dao ay 1 foot tall, ngunit ang demon ay mas mataas pa. Hindi nang sobra, ngunit sapat. Nanginginig si Xiao Chen, ang kanyang bibig ay nakabuka sa gulat. Idineklara ni Bai Qingling, illusory truth-spitting poisonous insect. Pumasok ang insect sa bibig ni Xiao Chen. Biglang naramdaman ni Xiao Chen ang pagkauhaw at nagsimulang umubo ng marahas, Yuf! Tinuro ni Ren Qianfan si Bai Qingling at sinabi, Temple Master Bai, ano ang ginagawa mo? Pinpoison mo ba si Xiao Chen sa harap ng lahat? Tumugon si Xiao Chen, ikaw so noisy. Ikaw na eunuch. Nabigla si Ren Qianfan. Ha? Nagpatuloy si Xiao Chen, hindi ka ba nahihiya na magsalita kung hindi mo man lang matel ang pagkakaiba sa pagitan ng poisonous insects at poison? Ikaw na damn eunuch. Nagstammer si Ren Qianfan, ikaw ano ang pinagsasabi mo? Sino ang eunuch? Sino ang eunuch? Isara mo ang bibig mo, bastard. Namula siya sa kahihiyan. Nagtawa ng maniakali si Xiao Chen, haha. Ang aking guro, si Yuxuzi, ay may kapangyarihan na malaman ang lahat sa mundo. Alam ko ang lahat ng iyong dirty secrets. Mas malakas siyang tumawa, Elder Chen Tai. Ikinasal mo ang Saintes candidate mula sa 4 na major orthodox sects ngayong taon. Kung makikita mo ang iyong mga in-laws sa panahon ng laban, nagtataka ako kung kaya mong silang labanan. Elder Niyong, lihim kang nakikipag-ugnayan sa Righteous Path's True Martial Sword Sect. Ang iyong biological father ay walang iba kundi ang Supreme Elder ng True Martial Sword Sect. Hulaan mo kung sino ang susuportahan kapag nag-clash na ang Righteous at Demonic sects. Ang iyong sinasabing demonic path ay basura. Hindi ko pa nagsisimulang ilist lahat ng iyong mga traidor. Walang isang shred ng demonic nature sa buong Eastern Lands. Lahat ay bahagi ng surrendering faction. Hahaha. Pinagpapawisan si Ye Hongyi, lumingon kay Bai Qingling. Godfather, mabilis mong patahimikin siya. Kung patuloy siyang magsasalita, ang aking coming sect ay mababali ng maliliit na piraso. Simpleng tumugon si Bai Qingling, tama, ako ang gumawa nito. Nagulat si Xiao Chen. Nagulat din si Ye Hongyi. Sinabi ni Bai Qingling, ako ang may ideya na hayaan ang mga taong iyon na manatiling nakikipag-ugnayan sa Righteous Path. Kaya, tanging ang Righteous Path ang maaaring magplant ng mga Yi, ngunit ang aking demonic path ay hindi makakapag-return ng favor. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, anuman ang mangyari, ang mga taong binanggit ni Xiao Chen ay walang magagawa kundi sumang-ayon sa aking mga salita. Ang pag-seize ng kontrol sa buong narrative ng Kangming Sect ang tunay na layunin ng trial na ito. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.